Mag-share ako sa inyo ng ating ginawang sweet rice cake. Ano to sa Tagalog, yung ate sa Pilipinas, nakakanin. Yung bibingkang matamis. Meron kasing bibingka or inangit. Yung tawag pala dun sa walang matamis. So ito is malagkit siya na hinaluan ko naman siya ng red bean. Tapos itinapin ko itong aking ginagawa ngayon na pang-topping, yung 3 teaspoon na asukal. And nakikita nyo lumalangoy sa langis. Actually, hindi po ako gumamit ng coconut oil, kundi ang ginamit ko is virgin coconut oil. Idinipros ko muna siya kasi nasa freezer ang aking virgin coconut oil kasama nung aking asukal. Kaya ayan, hanggang aking tinutunaw yung asukal, nalusaw na rin yung virgin coconut oil. Yun ang kaibahan lang sa regular natin na ginagawa na kakanin. Usually sa Pilipinas or sa ibang bansa, gumagamit sila ng gata. So ako, mga kapalangga, ang ginamit ko ay itong virgin coconut oil. Kasi nga, wala ako nabiling coconut oil, kaya ito na lang ang binili ko. So, inilagay ko kasi itong virgin coconut oil ay may stock naman ako. So, ito na lang inilagay ko dito para nun na hindi siya magkuhan. Ayan, muntik na magtutong. Patay na natin yung apoy. So, siguro pwede na to. Then, ang aking malagkit naman ay luto na rin. Ang ginawa ko kasi sa malagkit ko is niluto ko siya muna bago ko siya lalagyan itong aking ginawa. Saglit lang. Tingnan ng ating malagkit. Igayak natin muna bago natin ilagay yun. Ito na ang aking malagkit. Mainit-init pa. So, gumamit din ako dito guys ng butter para medyo kakaiba ang lasa niya. Nilagyan ko siya ng 1 teaspoon of ang ginamit ko ritong asin, yung kulay pink. Alam niyo yun. Teka lang. Asa na ba yun? Saglit lang. Ito. So, ito ngayong malagkit na to. Luto na siya with red bean. And then, ngayon pagkahango ko, saka ko lang siya bubudburan ng asin kasi baka masira rice cooker ni amo. Kaya, ang ginawa ko muna, sinaing ko lang siya sa karaniwan is tubig na dapat sana is coconut. Usually, ginagamit natin ay coconut. So, hindi ako gumamit ng coconut talaga. Ang ginawa ko, para lang akong nagsaing ng kanin. Naglagay lang ako ng tubig na plain. Tapos, ngayon ko siya titimplahan ng asukal. Actually, hindi ko to nilagyan ng asukal, kundi asin lang. Ito lang asin na to, na Himalaya. Alam niyo naman, di ba? Maganda sa katawan ang Himalaya. Wow! Nag-promote pa ako sa Himalaya. Pero yan po talaga ay magaling sa katawan. Maganda sa katawan ang Himalayan salt. Ginagawa ko po yan na pan-detox. Baka kung kayo ay medyo floating, pwede niyo yung gamitin na pan-detox sa umaga. And ayan po, maglalagay lang ako dito. Wala itong kahalo-halo ng kahit ano. Bali, malagkit lang siya. And then, red bean. Tsaka ko siya niluto sa rice cooker. Then ngayon, nilagyan ko siya ng 1 teaspoon. Yung maliit na teaspoon lang. Hindi siya masyadong full ha. Pantay lang siya sa teaspoon. And then binudbud ko siya. Then ngayon na-mix ko na siya. Lagay ko muna yung half dito sa ating air fryer. Dalawang klase po ang aking gagawin. Una is itong aking half lagay ko sa air fryer. Wala pa po itong asukal. So bali yung aking tinunaw kanina na asukal with virgin coconut oil, yun bali ang itatapin ko dito, and yun na rin ang magiging matamis niya. Dahil nga po ang inyong lingkod
ay may diabetes. Kaya sa mga sweets, nasobrahan kasi ako ng sweets. Kaya yung pagiging sweets ko ay napunta sa dugo. Ayan. Mahilig tayong kumain ng sweets kasi pag umuwi ng Pilipinas, ako ang nakatuwa sa paggagawa ng mga sweets, panamis. Kaya nga. And ayan, ipantay-pantay ko lang muna siya ha. Tapos ganito guys, kasi mainit pa itong aking malagkit, ang aking sweet rice, hindi ko na po inireheat or preheat yung aking air fryer. Diba? Karaniwan naman sa air fryer ay hindi inire-reheat. Ang i-reheat lang natin is kung oven ang ating gagamitin. So dahil dito sa place ni Amo, walang oven, so always ginagamit ko dito itong air fryer. Ang kagandahan lang dito, pwede mo siyang buksan-buksan para hindi masunog. Kasi sa timpla nito is hindi siya nagiging crunchy yung ilalim. Yung ibabaw lang ang nakakrunchy niya, and then lalo na ay akin nang tinunaw yung arnibal. O yun po natakaw ako, sorry, nakain tuloy. Hindi ko matiis hindi ko pa naihahalo yung asukal, nasubo na ako. Pero masarap siya. Kahit na ano. Nakain ako talaga. Lagay ko muna rito yung half. Then tinira ko yung cup para mamaya sa kawali ko naman siya lulutuin. And wala akong dahon guys. Walang dahon ng saging dito. So ayan, ang nilagay ko lang talaga is ito lang na yung wrap paper ba tawag dito. So basta yun yung pang baking na paper na ipinangsapin ko kasi nga wala akong dahon ng saging. So pagkayari ko na siya, naikon ko na yung malagkit na medyo na plat-plat ko na siya, lalagay ko na itong aking arnibal. Kaya lang parang itong arnibal ko ay lumamig na. Kaya hindi ko na masyado matanggal sa sandok. Ikawit-kawit ko munang konti. Dali. Yan. Ako, kumakalantog. Yung kapatid ni Amo, magigising. Kumakalantog yung aking ingay ko. Buhos ko na lang kaya ito. Teka muna, yung nasa sandok. Hindi pa masyadong natatanggal. Yan. Natanggalan natin yung nasa sandok. Ibubuhos ko na lahat itong Ako naglag pa. Nasobrahan ako ng lagay ng virgin coconut oil. With with butter. Yung butter naman guys, kapiraso lang nilagay ko. Yung parang kasing laki lang ng chicken cube. Ganun lang nilagay ko. Kaya lang kasi ang aking virgin coconut oil ay hindi ko natansya. Kasi nga naka-frozen siya. And nagkutkut lang ako dun sa pinaka niya, lagayan. Hindi ko natansya yung dami. Hindi ko lang pwedeng itapon. Sayang naman, diba? Hinayang sa coconut oil. Kung wala nga lang matamis, ilalagay ko na sa buhok ko, diba? Kaya buhos ko na nga lang para madali. Kung naraglag pa. Nalaglag pa sa sahig. Ayan, pati yung aking motik na malaglag. Ang ingay ko. Tutulog yung kapatid ni Amo. Asang ba tissue? Motik ng nalaglag pa kasi. Yan. Nalaglag sa sahig. Ang dumi ng sahig ko, guys. Nalaglag sa sahig yung yung arnibal. Baka lang kami ng flooring. Teka lang. Yan. Medyo malinis-linis na. Mamaya ko na
linisin ng basang-basahan. Teka lang, hugas muna. Punas-punas kamay. Buhos ko na nga ng todo ito. Tapos mamaya iba na lang yung ilalagay natin sa kawali. Yung minix ko na siya. Okay, yan. Dahan-dahan. Pero lumamig na talaga yung arnibal, kaya namuuna siya. Medyo ano na siya, para na siyang lugaw. Kailangan itong arnibal, ikakalat nyo sa sa topping niya. Kasi pag hindi siya nakalat, hindi malalagyan lahat yan. Eh, di ba wala akong nilagay nga na matamis? So, yan ang, yung arnibal na tinunaw ko, siya na yung magiging matamis ng aking kakanin. Kasi nga po, inavoid ko yung sobrang matamis. Pero, sa karaniwang ginagawa ko ito, nung wala pa akong diabetes, talagang hinahalo ko siya sa kawali with matamis, with coconut milk. And dahil ang inyong lingkod ay may diabetes na, kaya gumagawa ako ng paraan para yung dating kinakain ko rin, makakain ko, pero less sugar. And nilalagyan ko na siya ng asin para nun pang alis ng uyam. Yung parang hindi matantuan ba tawag? Uyam nga ba tawag? Sawa. Parang nasasawa ka, ganun. Kaya lagyan nyo ng konting asin yung matamis. Para nun ayan na. Okay na. Ako, namuuna talaga. Gawin ko pa dun. Ayan. Namuuna talaga yung arnibal. Ayan. Parang panutsa na to. Ay, nabibili sa diba? Natatanda niyo yung nung araw, may nagtitinda ng panutsa, nakalagay sa gatas, parang gatas ng ano ba yun? Yung iba't milk, parang ganun kalaking lata, diba? Tapos pag binuksan mo, panutsa pala yung nasa loob. Yun, gustong gusto ko yun nung araw. Kakain ako ng kanin, mainit na kanin, tapos merong kakagatas na kalabaw. Kumain kayo nun. Gatas ng kalabaw. Tapos itong panutsa, kakabukas lang galing sa lata. Ganun ang kadalasang ulam namin nun. Kaya itong nasa topping ng aking naalala ko yung panutsa nung araw. Pag umaga, ganun ang ulam, ang pagkain namin, amusalan. May mainit na kanin, may asin, may gatas ng kalabaw, at saka panutsa. Yun. Okay na dun. Purahan na ang kain dahil magagayak pa ng aming paninda papunta sa high school. Ang inyo pong lingkod kasi nung araw ay sidewalk vendor. Kami po ay binuhay ng nanay namin sa pagtitinda ng cornic, palamig, saka yung banana Q, kamote Q, yan. Diyan ako namulat sa pagkabata ko na kahit na nag-aaral ako, sumasama ko na nagtutulak ng kariton sa nanay ko. Tutulak namin sa umaga yan. Sarado pa ang mga school, naka-uniform na ako no, para papasok. Pagkayari na igayak yung paninda ng nanay ko. Tapos pag naigayak na, pasok na uli ako, ganon. Magdadala ako ng 5 supot na mais or 5 supot na mani. Titinda ko naman sa mga classmate ko para may baon ako. Ganun ang buhay namin ng araw. Na hindi naman ako nagsisi na nakamulatan ko yon kasi alam nyo na, siyempre hindi naman tayo matututo kung hindi tayo nakaranas ng kahirapan, di po ba? And hindi naman natin sinasabi na tayo ngayon ay mayaman, kundi tayo po ay nakakaaluan lang, hindi naman mayaman, kundi nakakaaluan lang. At siyempre kaya natin dito tayo sa abroad kasi gusto naman natin na
mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga anak. Kaya ang inyong lingkod ay andi dito, naging OFW at ito nga na nagbibigay sa inyo ng konting kaalaman, kasiyahan at sa mga nagpapadala ng love story or yung true story nila. Yun ang aking nagiging part-time pagka wala akong trabaho pa. Part-time daw Kasi nung nasa Taiwan ako, hindi ko sinasayang yung oras. Lahat, pati Sunday, nagtatrabaho ako. Then, siguro dahil na rin may edad, ayan, dahil nagkakaroon na ng mahina na, kumbaga, lumambot na ang tuhod. Ay, ang sarap nito. Tinan nyo. Buong-buo na guys. Namuo yung aking arnibal. Sayang to. Balik natin. Anyway, pwede pa naman yan. So ayan na. Naiayos ko natin. Lagay natin sa air fryer. Hindi ko na yung pinreheat. Bali, tuloy-tuloy na ang salang. Actually, pwede na nga ito. Kaya lang gusto ko pa siyang medyo masunog-sunog ng konti. Parang ganun ba. Konting sunog-sunog pa. Masarap kasi medyo maitim-itim. Ayan. Iba na naman yung nasabi. Hindi, talaga naman, diba? Yung sa mga tutong-tutong, lalo na sa kanin, diba? Masarap yung medyo matutong-tutong, maitim-itim konti, diba? Okay, lalo na sa mga ganitong kakanin, gusto ko yung medyo may tutong-tutong. So, ilagay natin muna sa air fryer, and then isiset ko naman yung para sa kawali. Hinati ko kasi siya para half-half. Actually, ako lang naman kakain ito. And, bigyan ko konti si pasyente, pero makunta kasi ito sa tiyan, kaya hindi siya pwedeng kumain ng marami. Kaya, binawasan ko ang asukal kasi ako lang din naman ang kakain. Wala na bang ibang kakain ito? Wala rin si amo ko. Kami lang dalawa ng pasyente ko at saka yung kapatid niya. Lalo na yung kapatid ni amo, hindi kakain yan. Napakasuplado sa pagkain. So, ito na. Pasok natin dito sa air fryer para ika nga umitim-itim at saka tumigas. Tumigas yung matamis. Kayo talaga kung ano-ano yung iniisip nyo Ayan, tuloy ayaw pumasok. Ayaw tuloy pumasok sa air fryer. Ang hirap niyang ipasok pagka isa lang ang kamay na may hawak. Gumagalaw talaga yung Kaya talaga kung ano iniisip niyo. Sinabi ko lang na tumigas So, ayan na guys. Bali, ang gagawin natin is, bali, set natin siya. Teka lang. Medyo may problema siya yata. Ayaw mapindot ng minsanan. Gusto hihimasin pa yata ito. So, ito is timer niya sa oras. And, natin siya pababaan. Minus natin siya, minus. Para hindi siya masyado masunog. Baka malingat ako. Ay, masunog siya. Try muna natin siya sa 12. Pero, set muna natin doon sa isa. Gawin natin doon sa minus natin ulit. Bawasan natin siya ng init. Yung init kailangan kasi 180 to. So, dapat hindi to 180. Masyado mataas ang 180. Kailangan natin ng, teka. Paano na nga ba to? Saglit. Ayan, hindi marunong Wala kasi sa bundok to. Ito na. Pwede na pala. Ito sa init. Kailangan bawasan natin. Gawin natin 100 or kahit 90, ganun. Between 90 to 100. So, siguro, teka. 155 tapos ang minutes niya. Siguro mga 100. Kaya ba yun? Teka lang. Bawasan pa natin. Okay, bawas pa. Konti pa. Konting bawas pa.
Diba? Isa pa. Isa pa. Okay. Lagyan natin sa 90. And then, magbawas naman tayo sa oras sa timer niya. Ayan. Bawasan natin siya. Gawin natin pwede na siguro 10 kasi uminit na siya kanina. So, gawin natin 10. Gawin na lang natin 10. Para hindi masyadong masunog kasi baka masunog. Uminit na siya kanina eh. So yan, hintayin na lang natin. Wait natin. And then, i-prepare ko naman yung aking i-mix. Habang piniprepare ko to, habang hinihintay ko to, nagpiprepare ako sa isa. And bago dyan, syempre, kailangan i-check muna natin yung ating pasyente. Kasi syempre, mamaya ay kailangan ng kuha ng pasyente ko, di ba? Okay, iwanan muna natin to. Saka natin balikan kapag nagpipip na siya. Check ko muna yung aking pasyente bago siya hanguin. Hindi ko na siya hintayin na Okay na? Ayun, nagpipip na siya. Then, pwede nang tanggalin. Huwag na natin pagtagalin dun sa loob kasi mainit yung loob ng air fryer. Baka mas masunog. Ay, hindi na medyo brown yun. Talagang maitim na talaga yun. Okay na to. Wow! Oh, diba guys? Oh, diba? Sarap. Medyo brown na medyo, kung ano na may iniisip nyo ha? Kayo ha? Diba? Oh, kumalat yung matamis niya. Kanina nakaano siya, diba? Nakabuklo. Yung namuo siya. So, ngayon kumalat na yung kanyang Oh, diba? Okay? Ang sarap niya. So, lagyan natin sa lamesa. Tikman natin. Para malasahan. Tikman ng malasahan. Kung yung brown ay masarap or mas masarap yung mas maitim. Ganyan. Pero mukhang masarap talaga. Dito natin nasusubukan yung gagawa tayo ng kakanin na walang gagamitin na coconut milk. Yan, nahango ko na guys. Dito na to sa tray. Dito na lang natin tirahin. Dito na tayo tumira sa may tray. So, okay. Pwede na natin tirahin. Tignan natin kung ano lasa, kung yung bang matamis sa ibabaw ay lumasa sa ilalim. Kasi, di ba, hindi ko siya nilagyan ng asukal. So, pinaka-asukal niya lang is yung topping. And then, nakikita nyo guys ngayon, yung namumuo kanina na asukal, wala na, di ba? Konti na lang yung buo-buo sa ibabaw. Kumbaga, yung asukal kanina, natunaw siya, pumailalim na siya doon sa kumbaga, sumuot na siya roon sa mga malagkit sa kanin na. Kaya hindi na natin nakikita yung buo-buo. Kunti na lang yung nakatapping ng buo-buo na yan. So, siyempre, yung asukal na pasok na sa loob ng malagkit, kaya matamis na rin siya. Teka, ang kutsara. Sabi akong kutsilyo. Lumain natin. Naku, kumukulo na yung tiyang ko. Paparamdam na nagugutom na. Alanganin na naman kasi itong aking tanghalian. Nang makaisip ako kung kailan yung nagugutom.
Tika, hiwain muna natin. At nagre-reklamo na itiyang ko. Tingnan natin kung ano ang diferensya at difference ng niluto sa air fryer at saka niluto sa kawali. So ito, try muna natin to. Kasi nagre-reklamo na itiyang ko. Kumukulo na. Malambot siya, guys. Malambot siya. So, nasobrahan ako ng tubig ng pagsasaing. Hindi siya yung, iba guys, yung hinahalo yung bigas. Kasi talagang kapag hinahalo, lumiligat yung bigas kasi. Parang nagiging malambot siya pero dikit-dikit. Itong style na to, hindi siya masyadong dikit-dikit. So, marahil dahil sa tubig nga lang yung ginamit ko na pinansaing. And itong aking wala namang ding gata. So, parang lang. Pero, tingnan natin kung ano lasa. Makikita rin natin yan. Pero yung paghihiwa ko pala ngayon, nakikita nyo, pagmasdan nyo, madali siyang hiwain. Yung parang kanin lang din siya na pag hiniwa mo agad naghihiwalay. Sabagay, yung ginagawa ko naman nung araw na pag gumagawa ako ng ganitong kakanin is talagang bigas siya na hahalu-haluin ko sa gata. Kaya nagiging maganit at makunat. Pero ito kasi, iniluto ko muna siya sa rice cooker bago ko siya isinalang ng 10 minutes sa air fryer. 10 minutes and 90 degrees yung yung kanyang init. So, hindi siya katulad ng mga niluluto na kakanin sa kawali na talagang dikit-dikit, or baka naman ang diferensya is itong malagkit ni amo. Kasi hindi talaga siya kahit na niluluto yun ni amo, hindi ko nakikitang parang katulad ng malagkit sa Pilipinas na dikit-dikit. So, tikman muna natin to. Tingnan natin kung yung lasa yan. Lalaglag pa eh. Ayaw pang pakain. Nalalaglag siya. O nalalakihan yung aking kutsara. Para hindi sige, tama lang. Sakto lang sa kutsara. Tikman natin. Masarap siya, guys. Ang kaibahan lang is hindi siya kasing kunat ng malagkit natin sa Pilipinas. Siguro itong malagkit ni amo. Kaya amo to eh. Istak ni amo yung malagkit. Pero masarap siya. Hindi siya sobrang tamis kasi nga, di ba, hindi ko siya nilagyan ng asukal. Ang asukal bali lang niya is 3 tablespoon na aking tinunaw. Masarap yung pagiging naglaban yung yung asukal niya. Tapos yung, di ba, nilagyan ko siya ng asin. Hindi siya masyadong talagang matamis na matamis. Hindi siya nakakauyam, nakainin. Ang kaibahan niya, mas masarap. Yung timpla niya, okay. Pero yung pagkagat mo na may hinahanap kang kunat, hindi siya kasing kunat nung natural na hinahalo sa kawali. Hindi siya dikit-dikit. Pero masarap siya.
Napainom ako ng tubig. Yung timpla niya, tamang-tama lang yung tamis. Bumaba yung asukal niya sa hanggang sa kababa-babaan. Nakita niyo? Kaya yung asukal na minarinate ko, o kumbaga, itong asukal na tinunaw ko, sumagad siya hanggang ilalim. Kaya kahit hindi ko siya nilagyan ng asukal, matamis pa rin yung ating kakanin. Tamang-tama lang sa may mga diabetes na hindi kailangan ng sobrang tamis. Sa katulad ko na may diabetes, yan. Pero kapag sa regular, syempre, matabang ito sa kanila kasi syempre, sanay tayo ng yung pagka hindi ka diabetes na tao, sanay tayo yung talagang sobrang tamis sa panga. Ito na ang tanghalian ko. Late na naman ang aking tanghalian. Pero okay na to sa akin. Para sa inyo guys, itong subo na to. Napakalaki. Para talaga siyang hindi malagkit. Buhaghag siya. So siguro to. Siguro ito parang laon lang na bigas. Nagoyo ako ni amo. Hindi siya malagkit. Kasi kahit na sinain ng malagkit pa rin, di ba guys? Ano siya? Buhaghag. Palagay ko lang tong bigas na to. Yung rice na panghalo lang sa ginagawang sushi. Ano ba to? Ginagawang kimbap. Hindi siya yung talagang original na malagkit na nagdidikit-dikit. Hindi siya dikit-dikit eh. Pero subukan natin yung yung sa kawali. Ito, medyo buhaghag siya. Ngayon, imimix ko naman ito ngayon sa ilalagay ko sa kawali kasi nagtira ako kanina ng malagkit pa. So, itong ang sinalang ko sa air fryer, lalagyan ko pa siya ng yung tinira ko kanina para mag-mix sila. Then, titignan natin kung alin yung magiging mas malagkit o mas masarap ang crunch, ang texture. Pero palagay ko, mas masarap yun sa kawali kasi siya matitik-tik yung kanyang, diba pagka nagluluto tayo ng kakanin sa Pilipinas, pagka nagluto tayo is pinaiinin natin sa dahon ng saging. So, ganun gagawin ko dito sa kabiyak nito para ma-in siya. So, mababawasan yung tubig niya sa katawan ng rice. Kasi talagang parang hindi siya malagkit. Kasi kahit na kain mo, pagka malagkit, kahit anong luto ang malagkit kasi is malagkit siya. Ito kasi is yung texture niya, parang hindi siya talaga yung original na malagkit. Although kasi lalaki siya ng malagkit, at saka kasing puti siya ng malagkit, hindi rin siya bigas, na katulad ng sinasaing natin na regular na bigas. So siguro ito, hindi siya yung talagang malagkit na para sa kakanin. Ito yung rice na para doon sa ginagawa nilang kimbap. So nagoyo ako ni amo. Anyway, at least nakagawa ako ng bibingka, diba? Ay, isang subo pa dyan. Teka, nagutom ako talaga. Pero, kahit na buhaghag siya, masarap naman. Hindi lang siya malagkit na katulad nung
ating mga malagkit na, di ba yung sinaing sa atin na malagkit, o di kahit pa yung inangit, di ba? Alam niyo inangit? Isasaing din natin yung inangit eh. Dikit-dikit siya. Ngayon, ito naman sa ito namang bigas na to, itong ginawa ko, hindi siya talaga dikit-dikit. Hiwa-hiwala yung kanyang butil. Naku, takot ako. Baka mamaya galing sa China to ah. Baka mamaya ano to ah. Peking bigas. Patay ako dito. Mamumuo sa tiyan ko to. Tapos at yung magdidikit-dikit, patay yun. Pero tinan nyo guys, oh. Tinan nyo yung style niya. Kung titingnan mo, dikit-dikit. Pag tinignan ha. Pero pag kinain mo siya, hiwa-hiwalay siya. O, tinan nyo yung bigas niya. Diba sa atin yung malagkit kasi pagka niluto mo na talagang kahit pa siya inangit, kahit pa siya niluto sa kawali na dikit-dikit yung kanyang mga butil. Etong butil nito, pag kinain mo siya, pag sinubo mo na siya talaga, para siyang sasabog na sa bunganga mo. Watak-watak na siya, parang ganun. Para kang kumain ng kanin na lamig, yung bahaw na sinabawan. Diba pag sinabawan ng bahaw, nagwawatak-watak, parang ganun. So, hindi siya talaga malagkit. Akala ko lang siguro malagkit siya kasi sinali na ni Amo sa garapon eh. Hindi ko naman nakita yung plastic kung talagang malagkit siya. Akala ko kasi kakaiba eh, yun na yun. Yan, maling akala. Kaya yung laging nag-iisip dyan sa maling akala, ayan na yun. Ay, lata. Yan ta, sasubo pa. Pero pag nasta nyo guys, iba-iba yung niya. Nagipilog yung niya, yung butil. Diba ang malagkit medyo pahaba, parang bigas din, pero malaki pa sa bigas, na purong puti. Ito bilog-bilog siya eh. Kaninang bago ko siya isaing, mahaba siyang konti, parang bigas din, parang malagkit nga siya, kaya nga akala ko malagkit. And then nung naisaing ko na siya, ganito na style niya, yung iba, bilog-bilog na, or nadurog kaya, pero hindi eh, kasi diba, kung talagang malagkit ito, hindi ito madudurog. Anyway, kainin ko na to. Sarap naman siya. Sarap din. Kulang lang yung texture niya. Kakaiba lang yung texture niya. Talagang malambot. Ay, malambot. Buhaghag. Buhaghag yung texture niya. Hindi siya yung karaniwan or yung ating kakanin na dikit-dikit. Try ko ulit itong gawin pag uwi ko sa dorm ko. Pag meron akong free time, gawin ko at ako mismo bibili ng malagkit para ma-sure natin kasi iba yung niya, texture niya. So siguro gagawin ko sa susunod is sa kawali naman ako kawali ko lulutuin na hindi ko siya isasaing. Ang gagawin ko sa kanya siguro yung dun ko mismo lulutuin sa kawali na kasama ng gata para nun makita ko kung yung luto ko sa Pilipinas ba katulad din ng luto ko rito sa Korea. Kasi pag nagluluto ako ng ganito sa Pilipinas, alam niyo kaya malaki ang braso ko kasi kahahalo. Parang naghahalo ako nung alam niyo yung nagluluto ng halaya, ganon. Kaya talagang yung texture ng malagkit, mas nagiging madikit pa siya. Mas lalo siyang nagiging madikit pagka naluto na. Then, ito na yung sa kawali. Hindi ko naalala. Nasunog na. Sinalang ko nga pala kanina. So, ito na yung sa kawali ko. Yung texture niya, tinan natin mamaya. Ibabaliktad ko pa to kasi isang salang pa. Medyo pa siya. Medyo mamasa-masa pa siya. Sobrahan yata ako ng
tubig sa pagkakasain ko. Naging ulyanin lang. Ayan, ulyanin nga kasi kada daldal ko dun sa niluto ko kanina. Nasunog tuloy. Naging itim. Itim-itim na ngayon, oh. Pero okay naman yung texture niya. Parang may dikit-dikit naman siya. Sabi na galaw ko tuwalin ganun. Sama-sama naman sila. Ayan. Okay. Baliktarin ko pa siya ng isang beses. Yan lang paper niya na ginamit ko. Pero okay rin naman siya. Ang dami sa akin eh. Ayan, nasunog talaga. Dadaldal ko at saka kakakain ko din sa isang niluto ko. Hindi ko naalala itong aking isang nakasalang. Pero may naalala naman yung apoy ko. Kaya lang kasi pinapay-in-in ko siya para doon na tumiktik ba yung ano niya. Tumiktik yung ibang excess na tubig. Kung nasobrahan man ako sa pagkakasain ko. Para tumiktik yung ibang tubig niya at saka ano. Tingnan nyo. Bumubulbak yun din daw. Kumukulo-kulo. Tumulobo-lobo yung mga ano. Yan. Yung langis niya. Yung butter. Parang lolobo-lobo siya. Ito na. Kasi nasunog na eh. Ayan, tikman na natin. And then siguro magtimpla na ako ng kape niyan. Para may katerno. Kanina yung luto sa air fryer. And then ito luto sa kawali. Yung kanina medyo brown. So ito naman talagang ang itim, no? Pero mukhang mas matigas itong maitim. Ay, matigas talaga. Ay, ano ba yan? Napunta na naman sa matigas. Pero kung talagang matigas siya, oh. Hindi katulad kanina nga yung isa, di ba? Nakita niyo naman yung paghati ko kanina sa isa. Malambot siya. Then ito naman, maano siya, maganit. Parang ano, mas maganda talaga yung luto sa sa kawali. Kasi nai-in-in talaga siya kaysa sa air fryer. Kasi sa air fryer, yung top lang niya ang nasusunog. So, hindi nag-aano yung ilalim. Eh, itong sa kawali, dahil binak-to-back ko ang pagpapain-in sa kanya, kaya nag-itim na siya. Wow. Ano? Okay, yan. Mukhang ang sarap. Mukhang eto yata yung hinahanap kong matigas. Ay, matigas. Maano. Yan kasi, puro matigas ang masasabi tuloy. Yung hinahanap ko na texture niya. Mukhang malagkit na. Yan, lumagkit naman ng konti. Kanina, di ba, paghiwa ko, wala naman sumasama sa sandok. At saka hindi ganyan na talagang sama-sama sila pagka kinuha. Kanina is ano niya, oh. Ayan na, oh. Diba? So, tikman natin. Anong lasa? Parang na, sabagay lasa ka, parehas lang din sila ng timpla. Yung texture niya kasi, pagka yung texture niya is, tingnan natin kung ano, kung malambot pa siya, matigas, yung maganit. Yung matigas na may maganit pa, no? Diba, sarap, oh. Ang sarap na maitim. Makukuha na talaga yung ano niya. Gamitan ko ng tinidor to. Oh, pagka inangat ko siya, hindi naging hiwalay kasi nga nanigas na siya. Tumigas na talaga. Oh, diba? Tigas talaga, no? Teka. Ang sarap, oh.
Guys, mas masarap ito. Kasi ramdam mo yung tigas niya, yung texture niya. Ayan. Puro talaga tigas yung masasabi yan. Yung texture niya, guys, iba. Talagang mas masarap ang pinain-in sa kawali or niluto sa kawali kaysa sa niluto sa air fryer. So, hindi pala talaga kabe na gamitin yung paggamit ng air fryer sa ganitong kakanin. Ayan. May kape na ba ako? Asan may tinimpla kong kape kanina? Ayan. Ito na. Ayan, may kape ko. So, yan na magkaterno. Yan ang tanghalian ko. Kanina nakakain na ako dun sa unang luto ko. And then, ito ngayon, may kape na ako. Ito na ang tanghalian ko. So, yan. Sarap. Maitim. Maitim. Sarap. Yung matching black coffee. Black coffee lang kasi matamis na to. Ayan. Para hindi tayo masyadong maumay at saka para hindi rin tayo tumaas ang sugar. Ayan. Okay na to. Pwede nang pangmasa. Kailangan talaga lang pala yung kawali. So, yun lang guys. At talagang ang kakaiba sa luto ng air fryer at saka sa luto ng kawali, talagang sa luto pa rin tayo ng kawali. Mas masarap pa rin ang lutong kawali na ginagawa natin karaniwan sa ating bansa, sa Pilipinas. Okay, pagka tinutusok ko, lumalaban siya. Pero masarap siya talaga. Grabe. Madikit-dikit siya na yung texture niya kakaiba talaga. Kesa yung kanina kasi buhag-hagi. Kanina pagka ginanyan ko, diba, hiwa-hiwalay na siya agad. Ito, kumakapit siya. Parang ikaw lang, nung nagmahal sa kanya, kumapit ka na, hindi ka na bumitiw. Napunta sa pag-ibig niya lang. Ang sarap niya guys, yung texture niya talagang, lalo na itong itim-itim, medyo medyo malutong-lutong. Kaya pa naman gusto ko yung manigas-nigas ng konti, malutong-lutong yan. Saka yung na-combine niya yung red bean, nag-combine yung lasa ng red bean at saka yung texture niya, and then yung pagkaka-in natin, natanggal yung ibang excess na tubig. So, naging na siya, little bit sticky, pero talagang iba talaga yung pagkamalagkit niya. Hindi siya yung original na katulad ng malagkit na ginagamit natin sa Pilipinas. Ito, kakaiba yung pagkamalagkit niya. Hindi siya talagang So, duda ako dito sa malagkit na to eh. Hindi, kaya itong malagkit na to made in China. Ay, patay tayo din pagka lumobo yung tiyang ko at hindi ako na-ebs ng normal nito. Sigurado itong plastic, itong malagkit na to. Parang yung mga kaibigan nyo lang sa tabi-tabi. Kaya pagka dinala niya sa ilog, lumulutang ng pala plastic. Sarot. Ayan na, ang sarap. Tingnan nyo guys, mabuti. Diba, pagka talagang masarap yung original na luto na sa kawali. So, yun lang guys. At huwag kayong makakalimot. Please subscribe. Follow our YouTube channel, DJ Mom and Pause channel. Sa mga gusto po na manalo ng 5,000 pesos in cash, sa August po magla-live tayo ang ating katanungan. Kaya magmumula sa ating mga vlog. Kaya kung inyo pong napanood ang lahat ng vlog namin, doon ko po kukunin ang aking mga katanungan sa live ko sa August. So, yun lang po. Sarangi! Meron pa pala tayong tenglit lang. So, iba-vlog ko na rin po. Magsha-shoutout na rin po ako. Shoutout kay Ma'am Charms. Sa lahat ng mga subscribers namin. Sa lahat ng mga followers. Please follow our FB page at FB group. And, siyempre, huwag nyo naman kalimutan na mag-thumbs up.
paki-like naman po, like, comment, and share. Dahil ang doon po sa pagko-comment ninyo, and kung aling vlog ang nagustuhan ninyo, yun po ang i-share ninyo. At sa like din po, may counted din po yun sa pagla-like ninyo. Kahit 5 lang po na vlog ko ang mai-share ninyo, basta nandun yung likes and share, comment ng hindi bababa ng 10 words pababa. Kailangan 10 words pataas ang inyong comment sa bawat vlog. So, doon po ako kukuha ng katanungan. Kaya paalala po, sa August, ang aking katanungan ay magbubuhat sa lahat ng aking binlog na nandito na sa YouTube. So, sa mga gusto ng 5,000 pesos in cash, muli, kita-kita tayo sa August, second week or third week. Ipopost ko na lang po sa ating FB page. Nakalagay naman dito ang aming FB page, FB group, para malaman ninyo kung kailan tayo magla-live sa YouTube. At doon din po kayo sasagot sa live chat ng YouTube. Hindi po acceptable kung kayo ay sasagot sa FB. Kailangan po pag ako'y nag-live para sa araw ng August na yon, kung anong mapipili ko sa August na date, dun po kayo sasagot na katanungan ko na live ko rin na ibibigay sa inyo. Kaya yan lamang po, at ito ang inyong DJ Mom na nagsasabing ang buhay natin ay maikli lamang. Gamitin natin ito sa makabuluhang bahagay. Muntik na akong mabulol doon. Ang buhay natin ay maikli lamang. Gamitin natin ito sa makabuluhang bagay at tumulong tayo sa ating kapwa hanggat mayroon tayong hininga, may pag-asa. Magbigay din tayo ng pag-asa sa ibang nangangailangan. Yun lamang po, at sana hindi kayo magsawa na mag-follow sa amin at manood sa aming YouTube. At sa lahat po ng mga nagpadala ng True to Life Story, muli po nanghihingi ako ng paumanhin sa inyo dahil hindi ko naharap na magbasa ng inyong love story. Pero sisimulan ko po siguro this month or next month, pag medyo okay na ang pakiramdam ng inyong lingkod. Itutuloy-tuloy ko na po ang pagbasa ng inyong mga True to Life Story para po mapakinggan nyo na at mapanood ang istorya ng buhay ninyo bilang OFW na nasa ibang bansa at nagsasakripisyo para sa inyong mga anak. At muli po, itong inyong DJ Mom bumabati sa inyo ng advance Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay o maging ang tatay na nagiging papel ay maging nanay. Salamat po, ingat kayong lahat at God bless.